Yan, hello everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Okay, so real talk naman po tayo. Yan, daily routine ko talaga yung walking, no? With my alaga. Okay, so yun, ano ba yung real talk po natin is share ko lang. Naalala ko nung nagmi-mission po kami sa Cambodia. Do you believe in angel? Yun po yung tanong ko. Naniniwala po ba tayo sa anghel? So, yun po. One time, nung kwento ko lang, nung nandun kami sa Cambodia, grabe pag-pray po natin ang Cambodia, no? Because of yung nangyari noon sa kanila, nung panahon na yun na kinangker sila ni 'di ba, ni Pol Pot, 'di ba? So very sad po yung nangyari doon. And ngayon medyo maganda naman kasi lumalago na, umaangat na po yung kanilang bansa. So maganda po doon. So yung makapasyal kayo doon, talagang maganda at okay naman siya. And then yun, nag-share kami ng mga salita ng Panginoon din doon, bahay-bahay. Siyempre mga bata, tuturuan mo sila ng mga una, siyempre tuturuan mo sila about the education, yung pag-i-English, 'di ba? Yung color, train mo sila, yung mga pag-aayos-ayos, ganoon. Then siyempre doon mo naman ipapasok yung gospel kasi hindi naman pwedeng ipasok kaagad 'yun. Talagang tsaka hindi kanila maunawaan, kaya meron kaming taga-interpret kasi iba rin po yung dialect nila, siyempre mas lalo yung mga bata. Pero maganda po doon, yung mga bata is talagang willing na matuto, willing na talagang sila, mag-go on sila. And after that po yon, so malapit lang po siya from Vietnam. So through bus lang po yon kasi nag-exit kami sa Vietnam para kumuha ka na naman ng visa kasi 1 month visa lang ibibigay sa iyo, and then exit na naman, then babalik ka na naman po, no? So yun, and then one time po yun, ang Vietnam at saka ang Cambodian kasi is yun nga, siguro mga 4 to 5 hours away from Manila, Baguio, parang ganun siguro, or Pangasinan, basta ganun, basta 4 to 5 hours through bus. And then meron isang parang another island doon, so tatawid po yung may mga barko na nandoon, so isasakay nila yung mga car sa sa ship na yon. So yung ship is siguro mga 10 or 15 or 20 cars na pwedeng, yung here-herera na nakaganon-ganon siya. So parang flat lang siya na ship, tapos ilalagay mo siya. And then pag nailagay na yung sasakyan, itatawid niya dun sa kabilang island, yun po yung Vietnam. And then after that, pwede ka nang pwede ka nang habang naglalakbay yung barko, and then pwede ka namang bumaba doon sa sasakyan, and then pwede kang mag-ikot-ikot doon. So ganun ang ginagawa nila hanggang makarating sa isang doon sa lugar na yon, and then go on na naman, aandar na yung mga sasakyan. So at that time po, habang naghihintay kami, kasi syempre hinihintay mo na pabalik yung barko, di naghihintay, naka-line up yung mga bus na sinakyan namin papunta doon. At that time, siguro sabi ko mga 5 o 10 minutes pa bago darating. And then sabi kong gano'n na syempre, call of nature, kailangan mo maghanap ng toilet. So tinanong ko, then tinuro nila. Akala ko naman yung sandalian lang, yung pala napakalayo. May dumaan na So syempre napakalayo pala ng CR nila. Pagturo mong there, yung pala napakalayo pa. Pagbalik ko, nako, iniwan na po ako ng bus, nandoon na sila. Yung mga kasama ko naman is nakatulog, kaya hindi nila alam na bumaba ako, hindi nila alam na nandun na ako. And at that time, pagka sumakay ka kasi na kukuha ka ng visa, isahawakan nung conductor yung passport mo, ganun. Yung cellphone ko at that time is hindi pa ako nakabili ng kumbaga roaming pa lang ako, Philippines pa lang. Sabi ko, paano kaya sila makokontak? Paano yung passport ko nandoon? Pero ang kagandahan po yun, meron akong peace of mind, no? Meron akong kapayapaan sa aking puso na nandoon yung sabi ko, okay lang, ang nasa heart ko is yung ihahatid niya sila, tapos babalik, siguro hintayin naman ako, ganun. And then merong isang tao na sabi niya sa akin is, halika, sabi niya,
nung parating na yung bus, nakita ko na yung parating na yung barko, tapos sumakay na ako, 'di ba? Tapos may isang biglaan na lang na matanda na biglang lumitaw sa harapan ko. Hindi ko alam kung nandun talaga yun, hindi ko lang siya nakita. Tapos sabi niya sa akin, I know 3 words, sabi lang niya. I know little English, I'll go Vietnam, come. Yun lang talaga ang sinabi niya sa akin. So from there, hinawakan po niya yung kamay ko na para akong bata. Na alam mo yung bata na hawak-hawak mong kamay para hindi ka maligaw. And then nung umiti siya, nakita ko po yung mga ngipin niya, puro ginto. Lahat ng ngipin niya, ginto. Sabi ko, ang yaman naman nila dahil yung ngipin niya, puro ginto. Kasi noon, di ba, uso naman yung magpapaginto lahat ng ngipin, di ba? Sinalala ko nanay ko noon, sabi niya, nung dalaga siya, nagpalagay siya ng ginto sa ngipin niya. So, ganun. Sabi ko, ang yaman naman nito. Kumikislap yung buong ngipin niya na talagang, sinabi ko sa isip ko yun kasi nakita ko nung umiti siya, puro ginto yung ngipin. Tapos nakabalot din yung ulo niya ng ganyan kasi ganun sa Cambodia nakabalot. Tapos normal na, maliit siya na pitit na babae. Tapos ang ganda nung muka na yung ngipin niya is puro ginto. Tapos hawak-hawak niya yung kamay ko. Di panatag naman ako na kung saan siya pupunta. Hawak-hawak niya yung kamay ko, panatag ako, yun talagang hindi niya ako binitawan. And then nung nasa barko na kami, naglalakad, sabi ng mga ibang car na yung mga driver na parang ihatid nila ako yung doon sa bus kasi may mga sasakyan sila, sakay ako doon. Pero ayaw ko bitawan nung yung babaeng yun, sabi niya, no, yung ganun siya, yung para maglalakad. And then sabi ko, paano nga namin hahabulin yung bus kasi wala na nga ako, 'di ba? Wala na nga sila tapos naiwanan nga ako. So kung mas mabilis kung may sasakyan na talagang iaano ako yung hahabulin namin. Pero ayaw niya akong bitawan. At the same time, inisip ko din, baka naman isakay lang ako tapos idaan ako sa iba, wala na, 'di ba? Lalo na wala akong passport nandoon sa conductor yung passport ko. So pero ang kagandahan doon, may peace po ako sa mind. At alam niyo po ba, nung pagdating doon, yung pagdaong nung barko, alam niyo yung siguro mga ilang metro yon na hindi pa lang nalalapag yung barko doon sa lupa. Alam niyo po, nung bigla na namin tinalon yung from barko doon sa lupa. Sabi ko, ba't namin tinalon to? Dapat hayaan namin mailatag na talagang normally. Tapos, i-open nila yung parang gate niya doon sa may, sa lapag. Tapos, doon, bababaan na. Di ba, bababa yung mga unang tao. Tapos, second is yung mga yung mga sasakyan, yung mga driver na parang ganun. Pero ang ginawa po namin is talagang direct na talagang parang tumalon kami. And at that time, yung pala nung paglakad ko, nandoon yung bus, hinintay niya ako. Nakita ng konduktor na wala pala ako doon. Kaya hinintay niya, tapos ginising niya yung mga kasama ko, tapos yun nahanap nila ako kung nasaan, hindi man ako matawagan. Kaya ang gandahan. And then yung doktor, bumaba siya para salubungin niya ako. Alam niyo yung matanda na yung babae na hawak-hawak niya ako. Tapos nung tinurn over niya ako doon sa konduktor, edi parang galit-galit pa ako. Sabi ko, ba't niyo ako iniwan? Bakit mag-isa ko lang doon? Iniwan niyo ako. Alam yung nag-CR lang ako, hindi niyo ako hinintay. Parang ganoon. Sabi na ng konduktor, I don't know. Kasi syempre di nga naman makaintindi ng English din, di ba? Alam nyo, yung matanda o yung babae na nasa side ko, nung kausap ko lang, nung turn over niya ako, nung kinausap ko yung conductor, in front of me sa side ko, talagang nawala po yung matanda. Ang heart ko sana habang kausap ko yung conductor, magpapasalamat po ako, no? Ang init talaga. Magpapasalamat po ako at haakapin ko siya kasi through that yung true sa kanya is talagang naihatid niya ako at nagkaroon ako ng kapayapaan nung hawak-hawak po niya ako. Yun ang nasa puso ko po, na magpasalamat at ihag ko siya. Talagang yun lang yung kaya kong ibigay, yung hug and thank you from the bottom of my heart. And then suddenly po na nawala siya, hindi ko alam kung nasaan siya. Talagang namangha ako in front of me na nawala, no? Kasi parang kausap ko lang na ganun yung conductor, then yung pagharap ko sa kanya wala na po siya.
So sabi ko, "Sino yun? Paano yun?" And then umalis na yung konduktor, sumunod na ako sa kanya hanggang sa pag-upo ko sa bus. And then sabi ng mga kasama ko, "Nasaan ka? Ang tagal mong nawala." Sabi ko, "Iniwan niyo ako kasi umihi lang ako tapos bigla naman ako kayong nawala." Kaya nakatulog nga daw sila. Tapos yun na malayan na lang nila nung huminto yung sasakyan at ginising sila na yun nga wala yung kasama. Siyempre bakante nga naman yung aking upuan. So yun po yung mai-share ko ngayon na nakita ko na talagang may anghel po, no? Talagang bakit in front of me na nawala po yung nagkataong tao siya, talagang maganda siya at puro ginto yung kanyang mga ngipin. So sabi ko, Lord, thank you kahit papaano hindi mo ako pinabayaan dun sa mission ko. Kasama mo ako, no? Talagang ginabayan mo ako na isinend mo ang anghel at na-remind po sa akin even nung panahon po ni Jesus, 'di ba? Yung kay Mary nung nagbuntis siya na nagpakita ang isang anghel sa kanya, 'di ba? Na sabi niya ikaw ay magbubuntis at ganon. So talagang okay siya. And then nung namatay din si Jesus Christ, 'di ba, na may lumitaw na anghel at sinabi kay Mary na talagang wala na yung hinahanap mo, 'di ba? Muli siyang nabuhay. So sa panahon po noon na talagang nagpapalitaw ang Panginoon ng mga anghel, maari din po na sa panahon din po natin ngayon. Kasi ang unang-una is meron kang peace, no? Meron kang kapayapaan sa puso, na mapayapa ang iyong puso pag merong ganon. So, sabi ko, ang ganda nung na-experience ko yun na hanggang ngayon po is hindi ko malimutan, no? Talagang nagpaparamdam nandyan ang mga anghel na isusugo ng ating Panginoon, kaya be aware. Kaya nga naalala ko yung sa Bible na ang sabi niya na kung may humingi sa inyo ng pagkain o tubig, sabi niya bigyan mo, malay mo, yun yung ginamit na Panginoon or isa palang anghel na nagkatawang tao para subukan ka, di ba? So, yun po yung mga nasa mind ko at yun yung mai-share ko po sa inyo. So muli po, shalom shalom, may the Lord God bless you. Medyo mahaba po ito pero napakaganda po. Nawa panoorin nyo at makinig po kayo. So bye for now.